Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Change my life. Let me live it all that's true. I just want to be like you. Praise the Lord. Tatayo tayong lahat ngayong umagang ito muli. Praise the Lord. Magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tayo po ay magsisimula na para sa ating pong gawain. Pwedeng awitin natin yung Come to Sunday School. Amen. Habang inaanyayahan natin mga kapatid sa labas na sila ay papasok dito sa ating sanctuary. Come to Sunday School. Come to Sunday School. We shall come rejoicing. Berkalo, please. Yes, come to Sunday School. We shall come rejoicing. Come to Sunday School. Minsan pa. Come to Sunday School. Come to Sunday School. We shall come rejoicing. Come to Sunday School. Come to Sunday School. Yes, come to Sunday School. We shall come rejoicing. Come to Sunday School. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Tayong lahat po ay yuyuko at tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, mananalangin. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na ipagkalubos sa amin. Kami ay may lakas, kami ay may buhay, kami ay humihinga, Panginoon, sa umagang ito. Lord, pagindapatin mo kami nawa sa iyong harapan at kami ay samahan mo nawa sa aming munting aralin na aming pong pag-aaralan ngayon. Pagpalain mo po ang bawat isa, tulungan po ang aming maliit na lingkod dito at ikaw po ang magpaunawa at magpahayag sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. We love you and we commit everything to your hands once again. Jesus Christ, in this our prayer. Everybody say Amen. Amen. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo ay makakaupo na. Sige, Sister Gretel, ikaw na lang ang mag-control. Okay? Okay, so mabilis po dahil ako lang po ay humalili sa ating kapatid Brother Arnel dahil meron po siya mahalagang appointment sa oras sa araw na ito. Ang ating pong tatalakayin ay walang iba kundi ang biblical way of water baptism. Okay? Sige. So, alam natin na sa karamihan na matatagal na sa atin sa mensahe ay alam na ang pahayag ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Subalit sa tulungan tayo ng Panginoon na ating maunawaan, pag tayo tinanong, bakit kayo binabautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Bakit hindi sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo? Hindi ba? Natanong nyo rin ba sarili nyo yan? O may nagtanong na sa inyo yan? Siyempre, sasabihin natin, basta kasi isa lang ang Panginoon at sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At tama yon. Pero pag sinabi niya, sige nga, ipaliwanag mo sa akin. So, pwede ba nating ipresenta ito sa kanila? So, ito ngayon, ang pag-aaralan natin ay scriptural, at pwede nating i-take note. Para ating i-take note, pag may nagtanong sa atin na ating best friend o kaibigan na unbeliever o denomination, pwede nating i-share sa kanila ang mga mensaheng ito. Hindi ito, karamihan dito ay Bible verses, not quote from the prophet. So kasi alam natin na ang mga denomination ay hindi pa nila kilala ang propeta at hindi sila niniwala marahil sa mensahero sa huling panahon na ito. Okay? Okay, pwede nating, alright. So, ayan po. Habang hinihintay natin. Okay. So, alam natin mga kapatid na ang water baptism ay ito'y essential requirement to Christian salvation. Merong mga iba't ibang mga group na nagbabautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron naman mga iglesia na nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Jesus only. So ito sa oras na ito ay sa tulong ng Panginoon ay maunawaan natin ito sa oras na ito. Praise the Lord. Ayan po. The biblical way of water baptism. Bibilisan ko mga kapatid dahil isang pasada lang po ito dahil tayo ay humalili lang sa ating kapatid. Alright. So, sige. Ayan. So ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon mismo ang nagsabi, Mark 16, He that believeth, Mark 16:16, He that believeth and is baptized shall be saved,
but he that believeth not shall be damned. So, sino sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ang hindi ay mapapahamak. Alright, sige next. Romans chapter 6 verse 4, ang sabi, therefore, dahil ang pagpapabautismo, kaya ito ay essential, ito ay mahalaga sa isang Kristiyano, ito ay tila baga isang paglilibing sa iyo at nililibing mo ang dati mong buhay, ang dati mong kagustuhan, sa pamagitan ng paglibing yon, ikaw ay babangon na bagong buhay, taglay ang buhay ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. Okay? So sa pamagitan ng pagbabautismo natin, tayo ay namatay na kasama niya. Yung ating pagiging manginginom, sugarol, marahil, babaero, o mga bagay na, o chismosa, ganon. Lahat ng mga bagay na ay nilibing natin sa pamagitan ng bautismo sa pagkamatay ni Kristo sa krus. That, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also should walk in newness of life. Okay, next. Bibilisan natin mga kapatid. So, tutok lang po kayo. Colossians chapter 2 verse 12, buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him through the faith of the operation of God who hath raised Him from the dead. Yung pula po, buried with Him. In, saan po? Baptism. Okay, next. At ang sabi po ng Romans, so, yan po. Ipalit na update. Okay. So, ang sabi, what is the biblical way of water baptism? Ano nga ba? Maraming mga katanungan na nag-raise o lumalabas. Ano ba ang biblical way? Yung ano bang tawag doon sa ginagawa ng pare? Parang winibisikan? Ganun ba dapat? O kailangan ilulubog ka sa tubig kagaya ng ginagawa natin? Kasi ng kanalakihan namin, ang sabi ng pare ay ganun daw dapat. So, tingnan natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay, gusto ba natin yan mga kapatid, makita sa salita ng Panginoon? Alright, so next. Okay, titles. Doon ba sa Father, Son, and Holy Ghost na karamihan sinasabi ng mga born again ngayon at ng Katoliko at ng mga iba pang denomination? Dahil ang pinanghawakan nila ay ang Matthew 28 verse 19 or sa name na which is Lord Jesus Christ sa Acts 2:38. O ang sinasabi naman ng iba ay Jesus only na mga oneness. So, saan nga ba talaga? Alright. So, next. Baptizing in the titles Father, Son, Holy Ghost, or in Jesus' name only are inaccurate baptism. So, hindi po yon sapat, mga kapatid. Hindi po tama yon. Okay, next. Bakit? Unahin natin, hanapin ang salitang baptize. Greek word for baptize literally means immerse or submerge. Yung pala pag-baptize, ibig sabihin, ilulubog. Immerse. Okay, so doon pa lang ay may kita natin yung pagwisik ay hindi yon mga kapatid, baptizo. Ayan ang sabi ng Greek lexicon. Alright, next. So, for the first 1300 years from the death of Christ, baptism was always performed by immersion of the person underwater. Laging ganon mga kapatid. Noong mga unang panahon pa. Tingnan natin kung kailan lang nabago yan at sino nagpabago niyan. Okay, tingnan natin ang mga proof. Sige. Okay, sige pa. Bible proof. Saan yan makikita, Brother Micah? At para yung nagtatanong sa akin, nakaklase ko, o best friend ko, kapitbahay ko, o kamag-anak ko, ay ma-share ko rin to sa kanila. Ang sabi ng Acts chapter 8, verse 39, pwede po nating ilista lahat yung mga yan na verse na ating tatalakayin ngayon. And they went down both into the water. Saan sila pumunta mga kapatid? Sa tubig o sa tubigan. Both Philip and the eunuch, and he baptized him. So, saan siya binautismuhan, mga kapatid? Sabi ng Acts 8:39, sa tubig. Hindi po siya winisikan, mga kapatid. Praise the Lord. Next. At ang sabi ng John 3:23, John was also baptizing at Aenon because there was... Okay, ulitin natin. Lakasan nyo, mga kapatid, ha? John was also baptizing at Aenon because there was much water din. Kasi marami raw tubig doon. So, nagbabautismo sila sa tubig at doon sa maraming tubig, hindi sa konting tubig lang. Malinaw ba, mga kapatid? Ayan po ba ay salita ng ating Panginoon? Praise the Lord. So, ang sabi, sige, next. The Catholic Church adopted sprinkling. Yung Catholic Church, inadapt nila itong pagwiwisik. Amen? In baptizing using only the titles of Father, Son, and Holy Ghost, these methods are both unscriptural. Praise the Lord.
So, galing lang ito sa tradisyon ng tao, galing ito sa tao. So, wala tong epekto, mga kapatid. Pag ang ginagawa sa iyo, mga kapatid, para sa ating Panginoon ay gawa ng tao, wala po itong epekto, mga kapatid. Pero pag ito'y nakabase sa salita ng Panginoon, ito'y may epekto sa atin. Can you say amen? Praise the Lord. Next. Full immersion in water is the only method the Bible gives for being baptized. Dapat ilubog ka sa tubig. Full immersion is the only method. Ayan lang ang tanging paraan. Hindi po ang pagwisik o ano paman. Alright? Sige, next. Okay. What name do we call upon? Okay, kung ilulubog pala, sige, maraming salamat sa mga salita ng Panginoon. Ilulubog pala sa tubig. Ngayon, ang tanong naman, what name do we call upon? Doon ba sa Ama, Anak, Espiritu Santo, dahil ayun ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 19, o sa pangalan ni Lord Jesus Christ, which is ang sabi ng Acts chapter 2, verse 38. Alright. The book of Acts has 10 recorded baptism. Sa book of Acts, mga kapatid, may 10 statement doon na may mga binautismoan at 5 doon ang state, 5 of them state that the name that was called upon. Alright, next. Tignan natin ang mga 5 nagbautismo na yun, kung saan ba sila nagbautismo. Okay, next. Okay, sabi ng Matthew chapter 28, ito ang unang basahin natin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Mga kapatid, pagka naririnig natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga matatagal na, lalo na sa message, ay wag natin itong ikatakot. Dahil ito'y salita ng Panginoon. At sa totoo, ang nagsalita mismo yan ay si Lord Jesus Christ. At hindi yan natin ay pinamamalian na sinabi ng Panginoon. Pero, kinukuha natin ang tunay na kapahayagan, ang tunay na revelation ng nilalaman na yan. Alright? So, next po. Tignan natin ngayon yung 5 binautismuhan sa Book of Acts. Ang sabi ng Acts 2:38, ganito. Repent. Ang sabi ng Panginoong Hesus kanina, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ngayon, ang sabi sa Acts 2:38, repent every one of you and be baptized. Mabautismo kayo in the name of Jesus Christ. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang sabi ng Acts 2:38, so, ang sinasabi nila, bakit may contradict doon sa sinabi ni Jesus? Sino bang susundin natin? Si Jesus o si Pedro? O si Peter? O, diba? So, sundin natin si Jesus, ang sabi ng iba. Kasi Pedro, hindi sumunod kay Jesus. Tingnan natin kung ano ang sinunod ni Pedro at kung anong kapahiga na binigay ng Panginoon. Alright, next po. Okay. Ang sabi naman dito sa Acts 8, verse 14 to 16, and he commanded them to baptize in the name of the Lord Jesus. Saan? In the name of the Lord Jesus. Ulitin nyo nga, mga kapatid. And he commanded them to baptize in the name of the Lord Jesus. Ayan ang sinasabi ng Acts chapter 8, verse 14 to 16. Pwede natin yung isulat, mga kapatid, at ating basahin marahil pagdating natin sa bahay o pag may time tayo. Next. Acts 10:46 to 48. For they heard them speak with tongues and magnify God. Ito si Apostle Peter and si Cornelius. And they heard them speak with tongues and magnified God. Then answered Peter, can anyone forbid water that this should not be baptized? Pwede bang hadlangan to na hindi ito mabautismuhan, which have received the Holy Ghost as well as we, na nakatanggap ng Espiritu Santo kagaya natin? Okay, next. And he commanded, sino to, mga kapatid? Apostle Peter. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus. Acts chapter 10, verse 46 to 48. Okay, meron pa, mga kapatid. 5 po yan. Next. Dito po, sabi sa Acts chapter 19, verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus na naman. Bakit iba yata mga pinagbabautismo ng apostol sa sinabi ng Lord Jesus? Alright, praise the Lord. Next. Acts 19, o Acts 22, verse 16, and now, why tarries? Ito po ay si Pedro, mga kapatid, na nagpapatotoo siya kay King Agrippa kung paano siya binautismuhan. Ikinikwento niya. Amen. And now, why tarriest thou? Arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Kasi mga kapatid, si
Saul o si Pablo nung araw na yun ay sinasaktan niya yung mga believers. Pinapapatay niya, binubugbog niya, hinuhuli niya. Ngayon, sinalubong siya ng Panginoon sa daan ng Damasco. Sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Oy, paano kita inusig, Panginoon? Hinuhuli ko lang naman itong mga to dahil sumusunod ako sa iyo. So ngayon, kinausap siya ng Panginoon at nung kinausap siya ng Panginoon, naging lingkod siya ng Panginoon at siya ay binautismuhan. Kinikwento niya kay Agrippa ngayon kung paano siya nabautismuhan. Ang sabi niya, and wash away thy sins calling on the name of the Lord. But hindi Father, Son, and Holy Ghost. So ayan ang sabi sa kanya. Alright, so next. Not one scripture in the Bible that shows the apostle baptizing using the words Father, Son, and Holy Ghost. Mga kapatid, lagi nga sinasabi ng mga naghahayag ng salita ng Panginoon, hanapin natin sa salita ng Panginoon ay wala tayong masusumpungan kahit isa na nagbautismo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Wala po mga kapatid. Lahat po ay makikita natin, binautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Can you say amen? Praise the Lord. Next. Okay. Titles. Okay. The literal name of God is the Lord Jesus Christ. Can you say it, mga kapatid? The literal name of God is the Lord Jesus Christ. Ayan ang literal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Alright. Ayan yung sinasabing Ama, Anak, at Espiritu Santo ay nananahan sa isang katawan. Ang pangalan ay Lord Jesus Christ. Okay? There are some titles, kagaya ng kayo o ako ay may title, maraming Mr. o Ginoo, Doktor, Reverend, ganyan. So Minister, Reverend, Doctor, Father, Son, Husband, or Bridegroom, Wife, or anything else na pwede nating itawag dahil ayan ay titulo na itinatawag sa iyo o sa akin. Alright. Wala pong kapangyarihan pag ako po ay magwi-withdraw o halimbawa ay mag-deposit ako kay Brother Errol ng isang halagang 500,000. Brother Errol, ibibigay ko sa ito. Dahil ikaw ay anak ng tatay mo, etong bibigay ko. Mawi-withdraw niya kaya yon? Bakit? Walang kapangyarihan yung son o walang kapangyarihan yung title na father kung wala yung totoong pangalan niya. Can you get it? Okay? Hindi rin ako pwedeng mag-withdraw na ako ay anak ni Barnemy, son. Tapos sabihin ng bangko sa'yo, napakahigpit pa man din. Pahingin ng valid ID mo. Di ba? Ganoon ka. Kasi hindi yan pangalan, mga kapatid. Ibig sabihin, yun ang pangalan mo ay tumutukoy kung sino talaga ikaw. So naunawaan natin kung anong tinutukoy ng Panginoon na Father, Son, and Holy Ghost. Maunawaan pa natin yan. Alright, next. Okay. So it is with God. He has many titles such as the Father, Son, Holy Ghost, Rose of Sharon. Ito ba ang mga title na ating Panginoon na tinawag sa Kanya? Rose of Sharon, Lily of the Valley, Everlasting Father, Jehovah Jireh, and so forth. Marami pa, Jehovah Nisi. Okay, lahat yan mga kapatid ay tawag sa ating Panginoon. Pero merong pangalan ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Alright, next. Ang sabi ng Panginoon, ulitin natin, basahin ang sinabi ng Panginoon dito, ay, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. This verse is one of the most misunderstood scriptures sa ating panahon ngayon. We can alright. Tandaan natin mga kapatid, Jesus Christ never told us to baptize in the names. Alright, kaya may underline yan. Sinabi ba niya, kung tatlo ang Diyos, at kung sa tatlong Diyos na yon, ipapangalan natin ang kaligtasan mo, o ang bautismo o ang paglilinis ng iyong kasalanan, dapat ang nakalagay dyan, Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Sa pangalan nila. Kasi marami sila. Pero hindi po mga kapatid. Ang sabi dyan, in the name. Kaya mga kapatid, dun pa lang sa pag-aaral nyo ng sentence ay meron ng conflict, na malaking conflict dyan. Alright, lalo na sa mga baguhan natin. Name. Kung makita natin, ang name ay singular, hindi po plural. Alright, the clue here is find what name the Father, the Son, and the Holy Ghost possess. Ano ba ang nilalaman nitong Father, Son, and Holy Ghost? Notice that Jesus said to baptize in the name, not names. Alright? Plural. Name, singular, hindi names na plural, of the Father, Son, and Holy Ghost. This is important to note that the name of the Father, Son, and Holy Ghost is singular. Uma-agree ba kayo doon, mga kapatid? Na ibabautismoan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay iyon ay singular ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi plural, kasi name. What is the Father's name? Ano ba pangalan ng Son? Ano ba pangalan ng Holy Ghost name? Holy Ghost name. What is the Holy Ghost name? Alright. Next. Father is not a name.
Agree ba kayo doon, mga kapatid? Son is not a name, neither Holy Ghost is not a name. Amen. Next. Alright. These are titles of the one true God. Ayun ang tawag sa Kanya. Ayun yung manifestation ng Panginoon sa iba't ibang dispensasyon. Alright, next. Father's name is Lord. Noong unang panahon, mga kapatid. Okay. Gusto ko lang sundan din dito sa akin. If we trace God's name back in the Old Testament, mga kapatid, we will find that the God Father was called capital L-O-R-D. Yung sumasa kanila sa pamagitan sa mga Israelita, sa pamagitan ng pillar of fire, pillar of clouds, sa pamagitan ng ipo-ipo, iyon ay the same God. Isang Diyos pa rin na sumasa kanila, God above us. Laging nagbabantay sa kanila. Okay, next. Now, Son's name is Jesus. Sa ating, sa kapanahunan ngayon, mga kapatid, sa New Testament, in the New Testament, Jesus was the name given to the Son of God. Agree ba kayo mga kapatid? At ikaw ay tatawaging Emmanuel. God with us. Kasama natin ang Diyos. Ang sabi kay Maria nung ipinagbuntis niya ang ating Panginoong Jesus. So, Son's name is Jesus. Okay, nangangahulugang God with us. Alright, Holy Ghost name is Christ. Dito sa dispensation of grace, sa huling panahon natin ngayon, siya ay tinawag na Christ o the Anointed One. Alright, so sana malinaw yan mga kapatid. Alright, so next natin. So walang iba mga kapatid, the title Father, Son, and Holy Ghost refer to only one compound name. The complete name of God is what? Lord Jesus Christ. Pwede ba nating sabihin mga kapatid, the complete name of God is Lord Jesus Christ. The only name given on earth whereby we must be saved. Ang sabi ng Acts chapter 4, verse 12. Saan ka pang pangalan pwede maligtas? Maliban sa pangalan ng Panginoong Jesus, wala na mga kapatid, kundi dyan lang sa pangalan na yan. So yung Lord, ayun yung Father, yung Son, ayun yung Jesus, at yung Holy Ghost, ayun yung Christ, na nag-manifest doon lahat sa isang katawan ang pangalan ay Jesus. That's why we baptize in the Lord Jesus Christ. So linawin pa natin mga kapatid. Alright. Okay. Sige na. Sige. Okay. Some teaches, mga kapatid, yung iba ay nagtuturo na si Saint Peter, Philip, and Paul ay sinira nila ang utos ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 ay sa Father, Son, and Holy Ghost. But sinuway nila ang utos ng Panginoon dahil hindi nila sinasabing Ama, Anak, at Espiritu Santo pag sila ay nagbabautismo doon sa Book of Acts. Amen. And some others even thought that we should obey Jesus in Matthew 28:19 and reject the Book of Acts. Sundin lang natin sinabi ni Jesus. Huwag natin sundin yung Book of Acts. Ganun ba mga kapatid? Nakakalungkot mga kapatid na yung mismong tinuruan ng Panginoon ay susuway sa salita ng Panginoon? O baka mga kapatid, hindi lang nagigets ng karamihan sa mga believers sa panahong ito ang tunay na kahulugan nito, mga kapatid. So, okay. Jesus revealed the mystery of Matthew 28:19, yung Father, Son, and Holy Ghost to His disciples so they would understand. Ipinaalam to ng Panginoon sa kanila para kanilang maunawaan. Can you say amen, mga kapatid? Amen. Dahil sila mga disipulo ang mga ngaral sa buong mundo, mga kapatid, na binili na ng ating Panginoong Hesus. Alright. Okay, Lord Jesus Christ. Ayan po. The Father, Son, and Holy Ghost are all manifested in one body. Praise the Lord. That body has one name, and that name is Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Next. Alright. Para ating mas maunawaan pa at bigyan ng i-detail ito to help us better understand how the Father, Son, and Holy Ghost were all manifested in one body. Nagmanifest sa isang katawan, mga kapatid, the body of our Lord Jesus Christ. Most people agree that the Godhead consists of the Father, Son, and Holy Ghost. And also, most will also agree that the Son became flesh and came down from heaven and was manifested on earth. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na nagkatawan ng tao ang ating Panginoong Hesus? Praise the Lord. But many people do not quite understand that all of the Godhead dwelt in Jesus. Hindi sila naniniwala na ang kapuspusan ng Diyos ay nanahan sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid, na ang kapuspusan ng Panginoon ay nanahan sa ating Panginoong Hesus? Tingnan natin. Colossians 1:9, ang sabi ganito, mga kapatid. You can jot down. It pleased the Father that in Him should
all fullness dwell. Ayan ba yung salita ng Panginoon? Nalugod ang Ama na manahan sa Kanya ang kapuspusan ng buong pagka-Diyos. Colossians chapter 1 verse 19. Ayan ba yung salita ng Panginoon? Ang ating bang pinag-uusapan o pinag-aaralan ay salita ng Panginoon? Amen. Ang sabi pa, meron pa mga kapatid. Colossians 2 verse 9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Nanahan ba ulit ang kabuuan ng Diyos sa katawang ito na ang pangalan ay Jesus? Ayan ang sabi ng Colossians. Mga kapatid, kayo, katulad natin, ay meron kayong mga Espiritu Santo. Pero ayan ay bahagi, kaya kayo ay naging bahagi ng Panginoon. Kasi kayo ay may part ng Espiritu Santo. Mga kapatid, can you say amen? Pero mga kapatid, eto iba to. Yung buong pagka-Diyos, nanahan doon sa katawang tao na yun, ang pangalan ay Jesus. Hindi konti, hindi part, hindi 50%, 90%, kundi 100%. Ngayon, anong tawag mo sa taong iyon? Tao pa rin ba? Nananahan na ang kapuspusan ng Diyos. Ang mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang nagpapahinga sa atin. Ang Diyos ang nagpapalayas ng demonyo. Praise the Lord. Ang Diyos ang nagliligtas. Kaya, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ito. John chapter 14 verse 10, The Father in me, ito ang sabi ni Jesus. Siya mismo nagpapatotoo. The Father in me, the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Nananahan ba ang Ama sa Kanya? Okay, so yung Father and Son, malinaw na tayo. Kasi ang sabi ng Son ay nanahan sa Kanya ang kapuspusan ng Diyos. Ang sabi naman ng Son, nananahan sa Kanya ang kapuspusan ng Diyos at siya ang gumagawa ng mga gawa na ginagawa ni Jesus. Praise the Lord. John chapter 1 verse 32 hanggang 33, The Spirit abode on Him and the Spirit remaining on Him. O ito naman, yung Holy Ghost naman ay ano raw? Nananahan sa Kanya. John 3 verse 34, God giveth the Spirit unto Him. Ipinagkaloob sa Kanya ang Espiritu. So, nasa Kanya rin yung Holy Ghost. So, sinabi ng Panginoon ngayon, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, nananahan sa akin, sa pangalan ng Anak. Ako yung bugtong na anak na isinugo sa inyo, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At sa pangalan ng Espiritu Santo, ang sabi naman ng John 3:34, God giveth the Spirit unto Him. Can you say amen? Meron pa mga kapatid, Acts 10 verse 38, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Pinahiran siya ng Espiritu Santo. So, nandun din yung Holy Ghost. Ngayon, sabi ng Panginoon, bautismo yan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo na ipinahid sa akin. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon dyan, mga kapatid? That's why ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, the name of the Godhead, ang buong pagka-Diyos ay Lord Jesus Christ. Alright, next. Now, the name above all names, mga kapatid, napaka-importante nito. Okay, next. Na ating malaman at hindi natin baliwalayin, okay na yan. Kung Ama, Anak, Espiritu Santo na bautismo na ako, pare-parehas lang yan. Okay, kung sa pangalan ni Jesus lang, okay na rin yon. So, tingnan natin mga kapatid. Neither is there salvation in any other. Acts 4:12. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan na ikaw ay maliligtas. Can you say amen? Next. Philippians 2:9 verse 10, 9 to 10. Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Binigyan ng pangalan sa lahat that at the name of what? That at the name of Jesus, every knee should bow. Lahat ng tuhod, luluhod, mga kapatid. Of things in heaven and things in earth and under the earth. Lahat. Kahit mga tinatawag nila mga nuno sa ilalim ng lupa, sasambayan sa Panginoon. Yung mga nasa ibabaw ng lupa, tayo, sasamba sa Panginoon. Yung mga nasa impapawid, na sinasabi natin mga masamang espiritu, luluhod din yan sa ating Panginoon. Kaninong pangalan? Jesus. Sinabi ba sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? No. Yung pangalan ng Ama, Espiritu Santo ay Jesus. Hallelujah. Next. Binibilisan ko mga kapatid. Ephesians 3:14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named. Mga kapatid, may iisa na tayong pangalan ngayon. Pag ikaw ay pumasok sa katawan ng ating Panginoong Hesus, may iisa ka na rin pangalan. At wala tayong isang pangalan, family name, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Can you say amen? Mga kapatid, kung ikaw nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, na kaninong pangalan ka? Yun yung nagliligtas, yung pangalan. Yung Father is not a name.
Son is not a name neither. Also, the Holy Ghost is not a name. Alright, next. Acts 16 verse 18. And this did she many days, but Paul being grieved. Mga kapatid. Acts 16. Okay, mga kapatid. Ito ay dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, listen, lahat ng mga demonyo ay nagsisilayas. Kaya makapangyarihan ang pangalan. And this did she many days, but Paul being grieved. Nag-grieve si Paul. Sabi niya, turned and said to the spirit, sa masamang espiritu, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he come out the same hour. Sinabi niya sa babaeng sinasaniban ng masamang espiritu, nag-grieve na ang ating apostol na ito, at sinaway niya ang masamang espiritu. Saan? I commanded thee in the name of Jesus Christ. Hindi Father, Son, and Holy Ghost. Hindi ba? Tapos, anong ginawa ng masamang espiritu? Lumabas, umalis. Bakit? Yung pangalan, may kapangyarihan yun, mga kapatid. Yung pangalan mo, yun yung makakapag-withdraw ng pera sa bangko. Hindi yung titulo mo. Nagkakaisa ba tayo, mga kapatid? Alright, next. Gusto ko na kuha nyo. Acts chapter 3 verse 6. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Also, mga kapatid, ang mga himala ito ay ginawa din sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan. Then Peter said, silver and gold have I none. Yung mga kapatid, matagal na may kapansanan nandun nakahiga at nanglilimos lang sa gate na tinatawag na maganda. In the name, alright. And then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mga kapatid, lumpo, simula pagkabata, nung sinabi ni Pedro, tumayo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, bumangon. Makapangyarihan ba yung pangalang Jesus Christ? Makapangyarihan, mga kapatid. Bumabangon yung lumpo eh. Pag sinabi kaya dyan na sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo, tumayo ka. Baka hindi mga tayo yan, mga kapatid. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, lumayas ka sa mga Espiritu. Baka hindi lumayas, mga kapatid. Bakit? Walang pangalan eh. Walang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ay nasa pangalan, mga kapatid. Alright, next. No miracle was ever performed, mga kapatid. Walang anumang himala na ginawa sa pamagitan titles, Father, Son, and Holy Ghost in the Bible. Malinaw ba, mga kapatid? Alright, next. Baptism must be carried out in the literal name of Jesus Christ, not Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Lord. Next. Baptism is to be performed in the name of the one who was crucified. Mga kapatid, 1 Corinthians chapter 1:13. Kanino raw ipapangalan pag binautismohan ka? Doon sa na-crucified. Doon sa napako. Ngayon, sino yung napako, mga kapatid? Si Jesus Christ. Malinaw, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1, verse 13. Alright, next. Colossians 3:17. Whatever you do in word and in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Do it in the name. Sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Mananalangin ka sa may sakit, magpapalayas ka ng demonyo, lalapit ka sa ating Panginoon, hihingi ka ng tawad, kahit anong gawin mo, maglalaba ka, gawin mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi may kapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoon Kristo. Praise the Lord. Next. Luke 24 verse 47, repentance and remission of sins must be preached in His name. Anong pangalan ulit ng ating Panginoong Hesus? Lord Jesus Christ. Pwede ba nating sabihin lahat? Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Beginning at Jerusalem and to the uttermost part of the earth. Alright. In my name, you shall cast out devils. Sa pamagitan ng pangalan ko, magpapalayas kayo ng demonyo. Ngayon, dapat alam nyo kung anong pangalan ng ating Panginoong Hesus. Anong pangalan niya? Saan pangalan magpapalayas ng mga demonyo? In the name of Jesus. Next. In my name, you shall speak with new tongues. Kaninong pangalan ulit? Jesus. Okay, next. In my name, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Papanalangin mo may sakit at sila'y gagaling. Kaninong pangalan, mga kapatid? Jesus. Mark chapter 16 verse 17 to 18. Alright, next. If you shall ask anything in my name, I will do it. Sino may mga pangailangan dito, mga kapatid? Sino may kahilingan sa Panginoon? Sino may ninalasa mula sa Panginoon? Kaninong pangalan ulit hihingi ka, mga kapatid? Jesus. Sabi niya, I will do it. Hindi ko gagawin yan pag sinabi mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. No, sir. Alright, next. The scriptures mentioned in the book of Acts are not meant to refute Matthew 28. Mga kapatid, yung sinabi ni Pedro sa Acts 2:38 ay hindi magko-contradict doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19. Ang totoo, walang contradiction, mga kapatid, but there is a revelation.
Hallelujah. Walang contradiction. Sabi, wag natin sundin yung Book of Acts. Mali yung mga bautismo nila. Ang linaw na sabi ni Jesus eh. Ang sabi naman, yung mga apostol, hindi sumunod kay Jesus. Kawawa na may mga apostol. Pwede ba yun, mga kapatid? Sarili niya mga disipulo, hindi nagsisunod. Alright, so malinaw yan. They merely show how the command of Jesus was interpreted and obeyed by His disciple in the entire Bible. Kaya pala ganun yung bautismo nila kasi ipinahayag sa kanilang Panginoon. Alright, next. Rebaptism, in cases where believers were unaware of the baptism of the gift of the Holy Ghost according to Acts 19 verse 1 to 5. Kung sakasakali man mga kapatid, meron sa atin o marahil nasa live streaming ngayon na nanonood na hindi siya nabautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo o mali ang pagbabautismo sa Kanya o siya ay binautismohan sa ibang pangalan aside from our Lord Jesus Christ, pwede siyang maribaptize ulit. Meron ba yan sa Bible? Okay, tignan natin. Meron ba yun? O baka pang denomination yan, ha? O, tignan natin kung sabi ng Panginoon. Alright? Kasi ang ating pinag-aralan ay salita ng Panginoon. Okay. So, mga kapatid, habang inaayos nila marahil, o baka naglobat yung laptop, Acts chapter 19, verse 1 to 5. So, listen, mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul, nangaral siya. Pagkatapos niya mangaral, nagtatanong itong mga pinangaralan niya. Sabi niya, have you received the Holy Ghost since you believe? Tinanggap niyo ba Espiritu Santo simula na sumampalataya kayo? And they said unto him, we have not such as heard whether there be any Holy Ghost. Ano yung Holy Ghost? Ano yun, Peter? Sabi niya. Okay, so, pagdating ng next verse, and he said unto them, unto what baptism are you baptized? Ang tinatanong ni Paul, ang tinatanong niya ay, nabautismohan ba kayo ng Espiritu Santo simula nung kayo sumampalataya? Ay, ano ba yung Espiritu Santo? Tapos, ang tanong niya iba, teka, wait lang, iwan muna natin yung bautismo ng Espiritu Santo. Saan ba kayo nabautismohan? Di ba? Ibig sabihin, binabalik niya sa basic. Kailangan, tama yung simula mo. Ang sabi nila, natanggap niyo ba Espiritu Santo simula nung nanimpalataya kayo? Ay, hindi namin alam yung bautismo ng Espiritu Santo. Sa'yo lang namin narinig yan eh. Teka lang, wait lang. Saan ba kayo nabautismohan? Balik muna tayo sa basic. Alright, ang sabi, and they said, unto John's baptism, nabautismohan kami kay John. Alright, malinaw. Nabautismohan sila kay John. Ngayon, ang sabi ni Paul pala, then said Paul, John verily baptized with the baptism of the repentance, saying unto the people that they should believe in him, which should come after him, that is on Jesus Christ, or Christ Jesus. Si Juan, nagbautismo siya sa paggalilinis ng kasalanan. Pero si John mismo ang nagsabi, ang sabi ni Paul, si John mismo ang nagsabi, dun kayo susunod na nasa likod sa kanya, na mas makapangyarihan kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, alright, next. Ang sabi nila, Acts chapter 19, verse 1 to verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Ay, ganun ba, Paul? Ganun ba, Paul? O sige, bautismohan mo kami. Bautismohan mo ulit kami. Ayan diyan pala kami makakatanggap ng gift of the Holy Ghost. Bautismohan mo ulit kami. So, nasusulat ba ang rebaptism, mga kapatid? Alright, kung tayo ay hindi nabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo o sa ibang pangalan aside from Lord Jesus Christ, ay pwede tayong magpa-rebaptize ulit. Alright, pwede ba nating i-next na yon? Okay, sige. Okay, so, how about Matthew 28 history about Matthew 28:19. Okay. So, titingin tayo sa history, mga kapatid. Habang inaayos pa rin yun, historically, scholars recognize two different baptism. Okay? Sa history, mga kapatid, nire-recognize nila na merong dalawang bautismo na naganap nung mga unang panahon. The first is the apostolic baptism and the second is liturgy baptism or yung ginawa nilang formula, mga kapatid. Kasi nung unang-una, lahat talaga after ni Lord Jesus Christ, lahat ng bautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At pagdating ng lately, mga kapatid, ito'y nabago na. Alright. Okay, next. Thank you. The Interpreter's Bible, Volume 9. Tatapusin ko na agad, mga kapatid. All that was necessary was the addition. Dito tayo sa may square. Christ, there is yet no trace of the Trinitarian formula of Matthew 28:19, which is not to be taken as part of Jesus Christ's original commission, but comes from later liturgical use. Binago lang nila, mga kapatid. Alright, next. So,
merong 14 na reference, historical reference, all saying the same thing. Yung history na yun. Okay, next. Ito yung mga kapatid. Nung una, ito yung apostolic baptism, ito yung ginawa ng mga Katoliko. Doon ay yung formula nila ay Lord Jesus Christ, ang ginawa ni Pedro sa Acts 38 noong 33 AD. Pagtapos ng 26 years, mga kapatid, si Paul nag-baptize sa Acts 19 verse 5, same thing, Lord Jesus Christ. At after ng mga 40 years, mga kapatid, more or less, noong 100 AD, doon na nabago ang baptism. At ang pinauso na nila ang pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So hindi po yan, gawa lang po yan ng tao, mga kapatid. Alright, next. Okay, matatapos na. The daughters, the system, lahat po yan, mga kapatid, ng denomination, inadapt pa rin nila, umalis sila sa Katoliko, pero dala-dala pa rin nila ang pagbabautismo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At other denomination, other born-again Christians na mga sekta ngayon. Alright, next. At etong sabi ng history, mga kapatid, Britannica Encyclopedia, tapos na ito, mga kapatid. Everywhere in the oldest sources, it states the baptism took place in the name of Jesus Christ. 11th edition ng volume 3, page 82. Ang sabi ng Canny Encyclopedia of Religion, the early church always baptized in the name of Lord Jesus Christ until the development of the Trinity in the 3rd century, page 53. Ginawa lang nila yan, mga kapatid. Hastings Encyclopedia of Religion, Christian baptism was administered using the word in the name of Jesus. Sabi ng history, mga kapatid, the use of Trinity formula of any sort was not suggested in early church history. Hindi ganyan, mga kapatid, nung umpisa. Baptism was always in the name of the Lord Jesus Christ until the time of Justin Martyr when triune formula was used. Binago na nila, mga kapatid. Alright, next. Okay, nagpapasalamat tayo sa huling panahon nito dahil merong sinugo sa atin na mensahe ang Panginoon, pinadaan niya sa mensahero sa huling panahon at naitama tayo. Palakpakan natin ang Panginoon, tayong lahat. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa munting Bible study. Let's bow our head. Thank you, Jesus, sa munti po naming napag-aralan na iyong salita na pinatunayan po, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo sa huling panahon na ipinadala mo sa amin at kami ay binalik sa tunay na pananampalataya. Bless each everyone once again. In Jesus Christ's name is our prayer. Amen. Bless you. Tawagin natin ang MC natin. Praise the Lord. Awitin natin, Come to Sunday School. Come to Sunday School. Bigyan ko ng baral. God bless you. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. At salamat sa Panginoon at ang mga fundamentals ng pananampalataya natin